Ayan na, nag-blink. Carrier alpha to. Pag ganyan siya blink, ibig sabihin normal yan ganyan. Pag magbukas na siya, saka siya mag-steady yung blinking. Paano na ano? Ang remote mo. So, hiningin natin yung remote kay ma'am. Buksan natin. Yun, bumubukas naman. Arrow down. So, titingnan natin yung error dito. Ayan. Gumagana naman siya. Tingnan natin kung mamamatay. Oh. Tumutunog pa rin siya kahit hindi natin napindot. Okay, nakatatlong technician na check daw. Sari-sari daw yung troubleshooting. Okay. Obserbahan muna natin. Patayin ko muna yung video. Ayan na. Para malaman natin yung error. Dito yan, malalaman natin. Sukin natin tong check. Ayan, lumabas yung 00. Pag lumabas na yung 00, saka natin arrow up. Ayan. 01. Wala. 0. Ayun. Yan yung error. 04. Ayan. 04 error. Pag 04, ibig sabihin nasa outdoor yan. Yun, 1F. 1F din. Error din sa 1F. Dalawa na yung error niya. Okay. Yun na yun. Okay na. So, pindutin natin yung clear para babalik sa dati. Ayun. Tapos 7F. Reset. Okay. So, patayin na natin. Ayan. So, yung error 1F saka 04. Detect na kagad natin ngayon. Punta natin sa outdoor kasi pag 0. Ano ma'am, yung 04 error ma'am, posible na sa outdoor board. Sira yung outdoor board, sunog yun. Oo, gano'n po. May burn po doon, sunog. Or else, ayan o. Ayan na kanina nasusukat natin na 25. Umabot pa ng mega ohms. 2 mega ohms. Ayan o. Ayan yung tamang value. Lapit mo dito, Loy. Yan. Dito sa sinukatan. Ayan. Resistor. 2.2K. Ayan o. Okay na. Okay na. Balik na natin. Ginagawa natin. Pinalitan, nagduda tayo sa motor. Kasi pagdating ng 15 minutes namamatay siya. So ngayon, ang ginawa natin, pinalitan natin ng motor pero ang nangyari, nag-extend lang yung pagkakamatay niya. Nag-extend siya ng mga sabihin nating 30 minutes bago siya mag-off dito. Ngayon, nung last namin paandar, umabot ng 7 minutes at namamatay dito sa display niya. So, posible na dito yung power supply, ito. Lumagpas na siya ng 7 minutes. Tuloy-tuloy na yung andar. Pero nag-undergo pa rin siya ng observation mga 1 oras para ma-confirm na yun talagang sira. Ayan. Tapos may natin, nagduda rin tayo dito sa switch. Ayan, ito yung switch niya. Ayan o. Ayan. Pwede naman niya sa tanggalin, sir. Kasi halimbawa, diyan siya nagsushort at ang nangyayari, namamatay. So, ang nangyayari, pwede mo siya tanggalin to. Tatanggalin mo yung switch kung confirm na dito yung pinanggalingan ng problema.
Yan. Pagtanggalin mo, wala na. Hindi na sila makapindot dyan. Pero sa remote na sila gagamit. Yan. I-disregard mo na lang siya. Yan. Pero meron ding isang option nito. Lalagyan mo siya ng isang hibla na wire papunta dito. Yan. Ito yung sa switch niya. Yan. Isang hibla na wire papunta rito. Yan. Ang mangyari nun, mawawala na yung short nito. Hindi na siya magpatay-sindi dito. Kaya yung video ko nakaraan na may lumabas na nagsushort siya, naglalabas yung 88, yun. Wala pang 1 minute na gumana na siya kasi ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng sinort ko lang itong switch. Yan. Ito. So, pwede gawin yun. Okay? Pwede mo rin siya tanggalin, disregard mo. Pwede mo rin siya dito. Ihinang yung hibla na wire. Kumbaga lagyan ito, yung dalawa niya. Yan, hihinang mo siya. So, mamili na lang kayo kung saan doon. Ang palatandaan, namamatay. Aandar siya ilang minuto, mamaya mamamatay. Buo lahat, mamamatay. Tapos pan motor, pati outdoor, mamamatay. Sabay-sabay yan, magpapatay siya. Sabay-sabay. Yun yung palatandaan niya. Kasi mahirap kasi yung ang dami nating babaklasin. Yan, ito tatanggalin natin. Papalitan natin ng motor, power supply. Ayun pala, nandun lang sa switch yung sira, di ba? Ayan. Tinanggal natin pero ganun pa rin nangyari. Ibabalik namin uli kasi same pa rin yung senaryo. Mamatay pa rin yung aircon. So ngayon dito na kami sa power supply nag-focus ito. Ayan. Pinabaklas na natin. Nandito sa bubong. Puno pala, dapat pala napatay sa breaker ko. No? Wala para ba mapatay? Sabihan na natin mamaya. Pinalawang na. Pinalawang na. Sunog yung sunog. Ayan. Sira. Ito mga sira, sir. Lapit mo. Ayan na. 1C at saka 04 yung error. Ayan o. Maaring sira yung electronic expansion valve. Tapos ang nangyari, dinamay lang po niya yung ULN 200T IC. Ayan. Kabisado ko kasi yung number niyan eh. Ito. Ayan. Yun yung sira na. Sira na yan pag ganyan. Sira to. Nangyari, dinamay lang niya itong IC na to. Ayan yan. So, palitan to. Electronic expansion valve. Tapos subukan kung ma-repair yung to. Yung board. Ayan, magandang hapon. Ito yung sine-check natin ngayon, carrier 1 horsepower. 1 o 1.5. Nag-error siya ng 1C, error 1C saka error 04. Ayan, tiningnan natin. Pag unang bukas, ayan o, kalawang yung electronic expansion valve. Tapos ito, ayan o, sunog yung control ng electronics
expansion valve. Yan, pag ganyan sir, ang number niyan ULN 2003, which is yung trabaho niya ay papaanda rin yung ating electronic expansion valve. 12 volts yan, 12 volt supply papunta doon sa ating electronic expansion valve. Yung mga ganyan sir, diretso yan sa system. Yung system mismo yung nagpapaandar niyan, yung system IC. Okay, ayan, nag-error siya ng 04 saka 1F. Ayun, confirm, sabi ko kay ma'am, masira yung board niyan. Ayun, pagbukas namin, confirm, sira talaga. So pag ganito, medyo malaki-laki yung magastos. Kasi bakit? Kinalawang electronic expansion valve, papaliktan ng valve coil, pangalawa yung board. Swerte kung marirepair pa yan. Ayan o. So diretso yan sa system IC. Okay, so alam na natin pag nag-error ng 04 saka 1C, matik, nasa outdoor board yan. Yan, pumitik yung relay, ibig sabihin napatay na yung pinatay yung breaker. Pinapatay ko kasi. Ayan. Okay.